Attorney Harry Roque ay nagpahayag ng kanyang saloobin. Ito'y ukol sa Chacha. Galit na galit kay Tambaluslos sa pagiging gahaman at paggamit sa pera ng bayan. At ito'y upang manatili sa power at posisyon. Nagugat ang usaping ito sa muling pagbuhay tungkol sa usaping Chacha na ipinahayag House Speaker Romualdez na ito'y pag-aralan muli sa Law House of Chamber ang posibleng pagbabago sa charter. At dapat raw itong alamin ng MTRCB ang mga pagkakagastusan. Galit na galit ito kay Pangulong Bongbong Marcos na dapat raw niya itong kontrolin sa mga ginagawa ni Tambaluslos. Pero mukhang malabo yata dahil patuloy pa rin siyang nanahimik. O baka naman siya ang may kautusan nito. Napupunan niyo ba ang gobyerno natin ngayon na every now and then ay nagbabago sila ng isyo pang matabunan ang dating mga isyo. Kaya magaling sila sa kanilang mga pamamalakad upang ito ay hindi na mapag-usapan. Ayon pa kay Senator Amy Marcos, ay tinawag niya itong kawalang hiyaan ang panunuhol para sa Chacha. Una nang sinabi nito na ang 20 milyon ang kada distrito kapalit ng perma ng baluta na kinakailangan para isulong ang Chacha. Sa kanyang resolusyon, ipinunto ni Senator Amy na isang panluloko, pang-aabuso ang ginawang signature campaign. Nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan. Nagagastusan pa time. Nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan. Nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ang taong bayan yan. Oo, magtatanong ako. Pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po ang tanong din ng isang kongresista. Bakit nyo gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TBS meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino? Akala nyo, gagong Pilipino? Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Baka nakakita ng constitutional amendment para mawala ng boses ang Senado. Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suhestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero unang-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mamtakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka, hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas, bibilhin sa taong bayan? Naku, mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung paglilitis sa ating dating presidente, sa ating VP sa ICC, siguro po, lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan, sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ho gumagastos para dito sa initiative neto? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Pantakin nyo, anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, matematisa. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa pamimigay lang na tag 100 pesos. Ita-times mo lang 100. Ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing 9 billion? Alam niyo ba kagabi? Prime time, nanonood ako ng balita, abay may advertisement na para sa charter change. Oo nga. Oo nga, ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan.
nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po ang tanong din ng isang kongresista. Bakit nyo gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati CBS meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Hindi po. Lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Baka nakakita na constitutional amendment para mawala ng boses ang Senado. Kaya nga nandun pong Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may dalawang kamara ang Kongreso. Alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan nagkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change, kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pang presidente. Na ang presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. Paano naman si Senate President? Bakit yung binaliwala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence na ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presume na responsable sa forgery. Dito po, bagamat ito hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga presume na nasa likod yan. Ay sino nasa likod yan? Di mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Sinasalawlan nyo na ang saligang batas at ang ating institusyon. Ay, nako. Sa madaling salita, gustong baguhin ng mga kongresista ang konstitusyon noong 1987 upang manatili sila sa power. At upang magawa ito ay may dalawang paraan. Ang mga senador at kongresista ay gagawa ng pagtipon-tipon ng mga proposal. At syempre, kasama ang iba't ibang sektor ng lipunan, gaya ng akadem, economist, laborer, urban poor, fireman, at ang mga taong nasa laylayan. At alam nyo ba, ang 1987 Constitution, ang pinakamataas na batas na naging basihan sa mga importanteng karapatan at kalayaang meron tayo. Kaya napaka-importante nito. Kaya hindi basta-basta mababago ito. Ito ang tanong. Totoo kayang para sa kapakanan ng taong bayan ang isinusulong ng Chacha? Ulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.